Sino nga ba ang mga mapapalad? Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay nasa ika-6 na linggo na tayo sa pagkaraniwang panahon. Nasa ika-16 na araw sa buwan ng Pebrero, 2024. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Patuloy tayo sa ating mga pagninilay at tingnan natin ng mabuti kung ano ang mga isinasaad sa ating mga pagbasa. Ano ba ang mensahe na gusto niyang ipaabot? Sa ating pagbasa sa Ebanghelyo ngayon ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 17, 20 hanggang 26. Dito, ipinahayag ni Jesus ang malalim na pag-unawa sa kalagayan ng mga tao. Binigyan sila ni Jesus ng inspirasyon na huwag silang mag-alala. Nasa likod ng kanilang mga paghihirap, patuloy silang ginagabayan at minamahal ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, mapalad kayo kung kayo ay naghihirap. Mapalad kayo kung kayo ay nilulupig dahil sa akin. Mapalad kayo na mga tumutulong. Mapalad kayo na nagpapahalaga sa inyong kapwa. Mapalad kayo na ginagawa ninyong lahat na ito alang-alang sa paghahari. Mga kaibigan, pagnilayan natin ito ng mabuti. Sa ating buhay ngayon, sana wag lang nating isipin ang ating personal at pamilyang mga pangangailangan. Pagkus, isipin din natin ang pangangailangan ng nakakarami. Malapit na ang halalan, sana pagdasal natin ang ating mga ibubuto ay yung mga taong talagang tumutupad sa kanilang mga pangako. Yung mga taong handang mag-alay at kahit tumulong ng kanilang mga personal na tulong sa pangangailangan ng mga mahihirap. Alam ko marami sa ating mga lideres sa pamahalaan na talagang masigasig at naging tapat sa kanilang mga paglilingkod. Malayo man pinupuntahan nila. Malayo man pinapaabot nila ang kanilang tulong, ang kanilang pakikiisa. Hindi lang na tumutulong sila kung malapit na ang eleksyon. Bato-bato sa langit, mayroong iilan din na ang iniisip nila ay ang kanilang kapakanan lang. Ano ba ang makukuha ko sa posisyong ito? Ano ba ang posibleng mangyari sa akin kung ako ay naluluklok sa posisyong ito? Kaya sana tayo ay maging matalino sa pagpili. Hindi lang dahil kilala sila, hindi lang dahil mga magaganda, kundi dahil mayroon silang angking talino na pwedeng gawin para sa kapakanan ng nakakarami. Sana maging inspirasyon ang kanilang ipinapakita, magbigay ng pag-asa, buhay sa nakakarami. Gaya sa sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, mapapalad kayong lahat na gumagawa ng kabutihan sa pangalan ko. Mga kaibigan, mga kapatid, sana maging masigasig tayo bilang binyagan na ipahayag ang ating pagkakilanlan, ang ating pananalig, ang ating pagmamahal kay Kristo sa ating kapwa-tao. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming sandigan at lakas. Turuan mo kaming maging masigasig at matatag sa aming pagkakristyano at sa aming paniniwala sa iyo.